seryosong babala ang ibinulala si Senate Majority Francis Tolentino kaugnay ng umano'y malawakang operasyon ng China para impluwensyahan ang halalan sa Pilipinas, kabilang na ang pagpapalaganap ng maka-China na propaganda at umano'y espiya na kumikilos sa loob mismo ng bansa. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, ibinunyag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang umano'y planong panghimasok ng China sa halalan sa Pilipinas. Ayon sa senador, layunin nitong panalunin ang mga kandidatong maka-China upang paunti-unting gawing probinsya ng China ang bansa. Giit pa ni Tolentino, ang mga kilos na ito ay hindi bahagi ng kampanya ng administrasyon kundi bunga ng kanyang mandato bilang mambabatas. Ang gusto nila manalo yung pro-China candidates. Ang gusto nila ma-repeal yung Maritime Zones Law. Ang gusto nila bumaba yung depensa natin at makuha nila ang Pilipinas at maging probinsya tayo ng China. Dito nagpahayag din siya ng panawagan sa Department of Foreign Affairs o DFA na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Xilian upang linawin ang mga aligasyon ng pakikialam. Bukod pa riyan, iginiit niyang hindi pa sinasagot ng China ang isyu ng kontrata sa Infinitus Marketing para sa pro-Beijing troll farms. Aniya, may kaugnayan rin umano ang iba pang aktibidad tulad ng pagkakaaresto sa Chinese spies, spy equipment at submersible drones. Kanya ring inilahad na isa sa pinakahuling kaso ang pagkakahuli sa isang Chinese national na may spy gear malapit mismo sa COMELEC. Samantala, kinundena din ng senador ang iligal na pag-ookupa ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay na sakop ng ating soberanya. Aniya, malinaw itong paglabag sa konstitusyon at 26th Arbitral Award. Kanyang panawagan sa DFA at DOJ at iba pang ahensya na kumilos agad sa legal at diplomatikong operasyon na paraan upang ipaglaban ang karapatan ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakatakdang ihain ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang panukalang magtatatag ng isang labor commission na layong magkaroon ng komprehensibong pag-aaral at consensus sa living wage ng mga manggagawa. Ang balita tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Pagtatatag ng isang labor commission o LABCOM ang planong ipanukala ni Senator Alan Peter Cayetano sa susunod na linggo. Ito ang kanyang naging pahayag nitong Miyerkules sa isang media forum sa Senado kung saan layon nitong magkaroon ng komprehensibong pag-aaral ang pagpapatupad ng mga naaangkop na solusyon sa living wage. Bubuin naman ito ng pinagsanib na puwersa ng Senado, Kamara, Department of Labor and Employment, National Economic and Development Authority, employers at employees. Ayon kay Cayetano, inaasahang maglalabas ng konsensus ang naturang komisyon patungkol sa living wage ng mga manggagawa. We will come out with a consensus of ano talaga ang living wage and ano naman ang part ng empleyado, anong part ng business sector at anong part ng gobyerno dun sa mga part na hindi dapat sa wages mo nang kunin. Diba? So, kahit sabihin ko sa iyo 2,000 per day. Kung ikaw magbabayad nung tuition ng anak mo, kung lahat ng health services, pati bakuna, hindi libre, kung ma-hospitalize si lola, ikaw magbabayad o may maintenance, di ba? Pero dun nga pumapasok ang DTI at saka NEDA. Na, o sige, kung ito ang kaya ng business, ito ang kailangan, ano yung support ng gobyerno para nga may living wage ka talaga. Ang ideya ng pagtatatag ng komisyon ay nahugot umano ng senador sa konsepto ng Congressional Education Commission o EDCOM na siyang nangangasiwa at nag-aaral para mapabuti ang edukasyon sa bansa. Bukod dito, tuwing sasapit umano ang Labor Day, ang usapin ay palaging naipupunto sa minimum wage. Ano ang pinag-uusapan natin perennially pagka May 1? Hindi po ito napupunta parati sa minimum wage. Actually, kung titignan mo yung Constitution, ang pinag-uusapan sa Constitution, living wage. Napapanahon na anya upang aksyonan na ng ibang paraan ang mga naturang usapin nang sa gayon ay hindi na magpaikot-ikot pa ang mga suliranin patungkol sa living expenses ng pamilyang Pilipino.
Isa pa niya ay kailangan ng isang long-term program na magsusustain sa pamumuhay ng mga tao at hindi nakatuon sa ayuda. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Pakistan ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho malapit sa line of control ng Pakistan kasunod ng alitan ng Islamabad at New Delhi, India. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa 26 na turista na nasa Kashmir, isang pinagtatalunang teritoryo at kontrol na hinati-hati ng India, Pakistan at China. Ito na umano ang tinuturing na pinakamalalang pag-atake sa rehiyon makalipas ang 20 taon. Dahil dito, pinangangambahan ang posibleng ganti ng India sa umano'y ginawang pagsuporta ng Pakistan sa mga salarin ng pamamaril sa mga turista. Isinailalim na sa Red Alert ang Pakistan dahil sa tumitinding alitan nito laban sa India. Samantala, sa kabila ng pagsulong ng paggamit ng family planning methods, nananatili pa ring mababa ang paggamit ng male-centric methods sa bansa. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, patuloy pa ring nakarehistro sa ibaba ng family planning method ang male-centric method gaya ng vasectomy na nasa 0.1% lamang habang 1.6% naman sa male condom. Dagdag pa ng CPD, ang family planning ay kadalasan lamang na ginagawa ng mga kababaihan, kaya't binigyan diin nito ang kahalagahan ng magkatuwang na responsibilidad bilang magulang at nananawagan pa ng partisipasyon mula sa mga kalalakihan na makilahok sa serbisyo ng family planning. Sa ibang balita, patuloy ang paglaban ng mga ambumbero party list sa kabila ng pagpaslang sa kanilang miyembro na si Chairman Lenin Bacud, na hinihinalang may malalim na politikal na motibo. Tunghayan ang ulat para sa impormasyon. Justisya! 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 Ito ang panawagan ng ambumbero ng Pilipinas o ABP Party List kasunod ng pagpaslang sa kanilang chairman na si Leninsky Bacud, kung saan iginiit nila na hindi ito simpleng krimen kundi bahagi ng mas malawak na pananakot laban sa kanila. Kasabay ng kinakaharap na kaso sa COMELEC tungkol sa umano'y falsification ng isang kalabang party list. Pagsisiwalat pa nila na patuloy rin nilang kine-question ang tila banta sa kanilang seguridad mula sa online harassment hanggang sa natatanggap na death threats gaya ng inihayag ni Archie Zamora. Actually kami po ni Chairman Lenin is magkasama simula pa nung unang eleksyon ng ABP. Kaya ngayon lang namin naranasan na makatanggap ng mga death threat. Itong mga nakaraang buwan, nakatanggap kami ng death threat dalawa ni Chairman Lenin. Kaya nga hindi namin nakakala na hahantong talaga sa ganito. Bagamat hindi pa nila isinasa publiko ang buong detalye, tiniyak nilang tukoy na nila ang mga posibleng nasa likod ng pamamaslang. Isang panawagan ang inihayag ng ABP sa COMELEC na imbestigahan ng masinsinan ang mga kaso ng pananakot at harassment na nag-ugat pa sa nakaraang kampanya. Sa election body na COMELEC, Chairman Garcia, alam namin, kayo po ay taong mapagkakatiwalaan, may dignidad, at tunay na pinuno. Nakikiusap kami sa inyo. Patunayan niyo po ang inyong sinumpaan, tungkulin. Ilabas niyo na po ang resolusyon na nagpapatunay kung sino ang tunay na representante ng sektor. Huwag ho natin tulugan ang resolusyon na ito. Marami na ho nasasaktan. Meron na hong namatay. Samantala, walang kasalukuyang security detail ang naibibigay para sa pamilya ng biktima, bagay na ikinababahala ng buong partido. Dito kanila ring inanunsyo ang reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kaso. Sa harap naman ng tahimik na investigasyon, nananatili ang sigaw ng ambumbero ng Pilipinas Party List ng hustisya para kay Lenin Bacud.
milyon ibibigay ko. Maitukoy lang kung sino. Impormasyon lang, sir. Impormasyon lang. Magbabayad po kami. Ako mismo magbabayad. Impormasyon lang. Kahit wag ko sa amin, sa otoridad nyo na ibigay. Ayon naman sa partido, hindi pa makapagbibigay ng opisyal na pahayag ang pamilya ni Bakud dahil sa labis na takot at trauma na dulot ng insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Heads up XOLs! Ready your pockets dahil muli na namang may tingi version ng EXO sa Pilipinas. Magbabalik si Baekhyun para sa kanyang bagong world tour na Reverie, nagaganapin sa Mall of Asia Arena ngayong October 18. Kasalukuyan pang hindi na-anunsyo ang ticketing at iba pang detalye ng magaganap na concert. Samantala, bago ang pagsisimula ng tour, nakatakdang mag-release si Baekhyun sa May 18 ng bagong album na Essence of Reverie. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, NAIA security personnel, bawal ng hawakan ng passport ng mga biyahero. Functional literacy rate sa Pilipinas, target pataasin. DOH, tututukan ng brain stunting issues ng mga batang Pilipino. Labor Commission, layong ipanukala ni Senator Peter Cayetano. Senator Tolentino, inihayagang umano'y planong panghihimasok ng China sa halalan ng bansa. At EXO's Baekhyun, balik bansa para sa kanyang Reverie World Tour sa October. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At tumutok rin sa aming YouTube account na youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.